Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord.
Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Hey, oh yeah, come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, oh ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord.
Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Christ the Lord. Hey, oh yeah. Come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, oh ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Christ the Lord.
Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Christ the Lord. Hey, oh yeah. Come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, oh ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Christ the Lord. Hey, oh yeah. Come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come let us adore him. Oh, come let us
come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Hey, oh yeah. Come, oh ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, oh ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para sa pambungad na pananalangin. Panginoon, pinupuri, sinasamba, dinadakila po namin ang iyong banal na pangalan. Tunay nga po, Panginoon, na nararapat lamang po namin kayong sambahin sa espiritu at katotohanan, sapagat, Panginoon, kayo ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Kaya naman po, Panginoon, ay nararapat lamang po na ibigay ng bawat isa sa amin ang aming best na pagpupuri at pagsamba sa iyong tanging pangalan lamang, O God. Panginoon, sa mga oras pong ito ay inilalapit po namin ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, kung may nakita man po kayong anumang bahid ng karumihan, kasalanan sa bawat isa sa amin, ang kalinisan at kapatawaran po na nagmumula po, Panginoon, sa inyo, ang igawad niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin, nang sa ganun po ay maging karapat dapat kami sa inyong banal na harapan. Panginoon, sa araw pong ito ay ikalawang araw ng aming simbang gabi, Panginoon. Ikalawang araw kung saan, Panginoon, ay inaalala po namin ang inyong kapanganakan, O God. Panginoon, maraming salamat po sa inyong provision, sa pagkilos niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat niyo po, sa pag-guide, sa pagprotekta niyo po sa mga anak mo na naririto, Panginoon, sa iyong loob ng bahay-sambahan, O God. Panginoon, sa pakikinig po namin ng iyong mga mensahe, Panginoon, buksan niyo po, Panginoon, ang isipan, ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Nang sa ganun, Panginoon, ay maintindihan po namin ang mga salita mo na nais mo pong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. At nang sa gayon ay magamit po namin ito sa pang-araw-araw at maisabuhay po namin ito, Panginoon. Gayon din naman po, Panginoon, sa amin pong pag-aawitan, sa amin pong
pagsamba, Panginoon, ang tanging pangalan mo lamang po ang siyang aming mapapurihan. Ang tanging pangalan mo lang po, Panginoon, ang aming bigyan ng kaluwalhatian, O God. Ganyan mo po, Panginoon, ay we are asking for your presence, O God. We are asking for your Holy Spirit, O God. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po ang patuloy na kumilo sa loob ng bulwagang ito, Panginoon. Ang presensya, ang kaluwalhatian, ang kadakilain niyo po, Panginoon, ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin sa kabuuan ng aming gawain. Ito lamang po ang aming samot dalangin at binabalik po namin lahat ng kapurihan sa inyong tanging pangalan lamang, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Ba't nawawala ang aking boses? Yan, sige nga po mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay para sa Panginoon. Yan, imagayway po natin. Ito yung pangalawang gabi ng ating simbang gabi. Ayan. Po, kakunti lang. Ano nga po ulit yung tema natin kagabi? Tema po hindi yung pinaka-tema. Ay, magising. Ayan, di ba? Ang ating Panginoon, siya yung talagang magtuturo sa atin ng direksyon sa kung paano tayo ay mabubuhay sa mundong ito. Ano nga po, kaya mga kapatid, kagaya nun, alam ko po, handa na ang bawat isa upang magpuri sa Panginoon. Amen? Amen. So ngayon, aawit tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Ibibigay natin sa Panginoon ang lahat ng pagpupuri. Amen? Amen. Sige po, awitan natin ang Panginoon ngayong gabing ito. Huwag tayong mahihiyang umawit sa Kanya at awitin natin ito ng buong puso. Yes, oh God. Hallelujah. Mga kapatid, let's adore our Lord Jesus. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Mga kapatid, awitan natin ang Panginoon. Halina't sumayaw para sa Kanyang pangalan. Oh Lord, you are faithful enough. Woo! Yan na ba yung energy natin para sa Panginoon? Abay, ibigay natin ito para sa Lord. Let's sing! Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to bed. You know, may sayaw pala doon. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Woo! Come on, we sing to Jesus. May sayaw pala dun mga kapatid. Nasayaw sila sa likod. Amen! Hallelujah! Sing, choirs of angels, in exaltation. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens from heaven above. Glory to God! Glory to God! Glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Yes, hallelujah! Come on. Let's adore Him more. Let's adore our Lord Jesus Christ. He alone is worthy, for He alone is
patuloy ka naming sasambahin ngayong gabing ito. Patuloy ka naming pasasalamatan at ibibigay sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, O Panginoon. Panginoon, kagaya ng aming inawit, we will adore your name because your name is in the highest, your name is the greatest, Panginoon. Kaya naman nandito ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang magbalik ng tunay na pagpupuri sa iyo, O God. Kagaya ng aming mga napag-aralan kagabi, ikaw ang direksyon na nagbibigay sa amin ng confidence. Ikaw ang siyang tala, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng kasiguraduhan sa buhay na meron kami, Lord. Nawa po, sa pag-awit at pagsamba namin ngayong agabing ito, Panginoon, masipakita mo, Panginoon, ang iyong pagsama at pagyakap, Panginoon, because you are light of the world. You step down into darkness. Open my eyes, let me see. Yes, oh God, your beauty, beauty that made all this heart adore you. Hope of a life spent with you. Come on, we sing this song to Jesus Christ. We sing this song with all our heart. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you are my God. You are my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, yes, Jesus Christ, you are King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Oh, humbly you came to the end you created. All for love's sake, that's right, became poor. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. 'Cause here I am to worship. and here I am to worship. Here I am Oh, to here I am, bow oh down. God. Here I Here am I to am. say that you're my God. Oh, we will sing. You're altogether lovely, You're altogether worthy, altogether wonderful too. 'Cause I'll never know, and I'll never know how much it, yes, Lord God, to see my sin upon the cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon, and I'll never know. Come on, we sing this song, and I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross, and I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship. Come on, church, we sing this song. Here I am. Here I am We'll to sing this to Lord Jesus say Christ. that you're my Tanging sa'yo lang, Panginoon. You're all together. You all together.
altogether lovely, altogether worthy, Yes. altogether You are all together. wonderful. Call upon the name of the Lord. Come on. We will call upon Him. Let's call upon. Call upon the name of the Lord and be saved. and be saved. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your compassion. We call Oh, upon yes, oh your God, name. call upon the name of the Lord and be saved. Oh, we call upon His name. We call upon His name. We call upon the name of the Lord and be saved. Oh, to you, Jesus. To you, God. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name. Oh, thank you for your promises, God. We will call upon the name of the Lord and be saved. Oh, to you, God. Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. As we call upon your name today, to this night, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin gamit ang aming mga awit. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagdalaw sa bawat isa. Kaya naman, Lord, iniaalay namin sa iyo at ibinibigay ang buong pagpupuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo at basahin po natin ang teksto. Isa sa mga teksto na pagbabatayan po natin sa gabing ito. Sabi po sa Juan 3:16, sabay-sabay po nating basahin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, sa gabing ito, O God, patuloy po kami nagtataas ng pagpupuri at pasalamat sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, hinihiling po namin sa aming pag-aaral ng iyong salita. Pagkalooban niyo po ang bawat isa sa amin ng karunungan na nagmumula sa iyo, O God. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin upang aming maunawaan, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, na nais mong iparating sa amin. Hinihiling po namin, O God, na pangunahan mo nga po kami sa oras na ito. Ang Santong Espiritu, O God, ang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon. Sa iyo po ang mataas na papuri. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Yan. So tayo po ay nasa second night na ng ating simbang gabi. Ano nga po ang ating tema ng simbang gabi? Si Pastor ang nadinig ko sumagot. The Christmas Compassion, at ang topic po natin kagabi ay ano po ang pamagat? The Compass. Okay po, The Compass of Christmas. So, taon-taon po ay nakakarinig tayo ng iba't ibang paksa tuwing simbang gabi. Maaring ito po ay tungkol sa karakter ng Kapaskuhan, simbolo ng Kapaskuhan, or kasaysayan ng Kapaskuhan. So ngayong gabi po ay mag-aaral po muli tayo ng salita ng Diyos at muli po nating alalahanin ang dakilang ginawa ng ating Diyos Ama sa atin. At nais ko pong dalhin kayo sa paksang The Passion of Christmas. The Passion of Christmas. Yung po ang paksa na ating pag-aaralan sa gabing ito.
At ang teksto po, meron po tayong teksto, tatlong teksto na pagbabatayan. Ang John 3:16, ang Philippians 2:6-8, and Galatians 4:4. Marahil po ay nagtataka kayo, bakit passion yung napiling pag-usapan? Samantalang, Pasko naman. Di po ba dapat ay, ano po? Dapat ay masaya. Yan po. Yan. Kasi po, pag sinabi po nating passion, ito po ay may kinalaman sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus. At tama po kayo, Mama Carol, tama po yung sinabi nyo na ang passion po, tulad ng Passion of the Christ, ay kalimitan po nating napapanood kapag Holy Week. Yan. Wala pa po bang PowerPoint? Wala pa? Wala din po dito. Yan. Pabalik po doon sa topic, The Passion of Christmas, tsaka po doon sa teksto. Sa topic po, The Passion of Christmas, yan po ang ating topic ngayon at ang teksto po ay yung tatlong aking nabanggit kanina. Okay po, so pag po tinignan natin yung salitang passion sa dictionary, marami po tayong mababasa na kahulugan nito at narito po ang ilan. Ang synonyms po ng passion ay fervor, ardor, enthusiasm, and zeal. At ang kahulugan naman po ng passion, a strong liking, desire for, or devotion to some activity, object, or concept, intense, driving, or overmastering feeling or conviction, affection, devotedness, attachment, fondness, and love. At yung huli po, applies to an emotion that is deeply striving or ungovernable. Pansinin po natin yung last line. Sabi po diyan, applies to an emotion that is deeply striving or ungovernable. Ano po kaya ibig sabihin nito? Ito daw po yung damdamin hindi kayang magobyernuhan. Ibig sabihin po, walang pwedeng pumigil kung ano man ang nais niyang gawin or gusto niyang gawin sa nararamdaman niya. And when we apply the meaning of passion sa naging damdamin po ng ating Diyos Ama, maliwanag po sinasabi sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba kung ano yung nag-udyok sa ating Diyos Ama para ibigay po ang kanyang anak sa atin? Yung po yung kanyang matinding pag-ibig sa atin. At ito daw po yung pag-ibig na ungovernable. Pag-ibig na walang pwedeng pumigil kung ano man ang gusto niyang gawin. Okay, sa gabi pong ito, ating pong talakayin yung naging passion ng ating Diyos Ama sa pagkakaroon ng unang Pasko. Meron lamang po tayong dalawang bagay na pag-aaralan sa gabing ito. So, ang una po, letter A, making himself nothing. Sabi po sa Pilipos 2:6-8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil sa sobrang pag-ibig po niya sa atin at pagnanais na tayo po ay huwag mapahamak, pinili niya pong hubarin ang kanyang pagiging Diyos. Namuhay bilang isang tao, nagpakumbaba at hanggang kamatayan ay kanya pong pinatunayan yung pagmamahal po sa atin. Sabi po dito, kung ating daw pong iisipin, sino daw po yung may most significant role sa Christmas? Sabi po ay hindi po si Joseph, hindi rin si Mary, hindi din po ang mga angels, kundi ang ating Diyos. Siya po yung nag-orchestrate or nagsaayos
ng buong senaryo ng Pasko, our God the Father. Bago pa po likhain ang mundo, inihanda na po ng Diyos ang pagpapadala sa kanyang anak. At alam po niya ang hirap na daranasin ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos na ating Ama, siya daw po yung naging direktor ng lahat ng pangyayari sa unang Pasko na naganap. Naaalala niyo pa po ba kung ano yung unang Pasko na naganap? Di po ba si Mary at si Jose ay malapit ng ikasal. Tapos, si Mary ay natagpuang nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. And then, at that time, kailangan din naman, nung kagampanan na ni Maria, kailangan nilang bumalik sa kanilang bayan upang magpatala, ay sa Bethlehem na po si Maria nanganak. At that time, wala na pong space para sa bahay panuluyan. Kaya po siya ang ating Panginoong Hesus ay sa sabsaban ipinanganak. So, yun po yung naaalala natin sa kasaysayan ng unang Pasko. At yun din po yung hula sa lumang tipan na makikita po natin sa Isaiah 7:14, sinasabi po doon na ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At ang katuparan po nito ay nung ipinanganak po ang ating Panginoong Jesus. During earthly ministry po ng ating Panginoong Jesus, siya po ay lubusang nagpasakop sa naisin ng Diyos Ama. At alam naman po natin na nung namubuhay pa dito ang ating Panginoong Jesus ay tinuruan niya tayo kung paano mamuhay ng mayroong pagpapakumbaba. At ang nais po ng Diyos sa atin, yung sa bawat pakikitungo po natin sa bawat isa, aralin po natin na mamuhay tayo ng mayroong laging pagpapakumbaba. Sabi nga po, huwag gamitin ang posisyon or kapangyarihan upang tayo ay makahigit sa iba. Tulad po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Siya po, bagamat taglay niya yung kalikasan ng pagiging Diyos, hindi niya po ipinagpilitan na maging kapantay ng Diyos, making himself nothing in order to fulfill his Father's will in becoming human. At sabi po doon sa isang quotation na aking pong nabasa, the real Christmas story is the story of God's becoming a human being in the person of Jesus Christ. At tayo po, dapat po magpasalamat tayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Bakit po? Dahil bagamat po, hindi natin siya makikita sa larawan ng unang Pasko, wala din naman po siya sa unang bilin, di man po natin siya makitang gumanap sa kasaysayan ng unang Pasko, ay nanatili po yung kanyang matinding pagnanais na maligtas ang tao at inayos niya po ang kasaysayan ng pagkapanganak ni Hesukristo. Dahil sa matinding pag-ibig ng Diyos, kasama sa kanyang passion na ibigay ang kanyang anak upang tayo ay hindi mapahamak. Mabilis lamang po tayo ngayon, 2 puntos po ang ating pag-aaralan. Okay po, so letter B po, when the time has come. Sabi po sa Galatia 4:4, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Meron po ulit ditong quotation. Sabi po ay, Before God planted the first pine tree, the Christmas story had already been planned. At say po dyan, bago palikhain ang mundo, ang kasaysayan po ng Pasko ay nakaplano na, naihanda na. So yun po. Kasama sa pasyon ng Diyos ang paghahanda maging ang takdang araw ng pagdating ng Mesyas. So marahil nga po ang bawat isa sa atin ay familiar na sa kung ano yung kasaysayan ng Pasko. Pero mayroon pa po pala na mga pangyayari kung bakit ito na yung tamang oras upang isilang ang Mesyas. Sabi po dito,
Magtataka tayo kung bakit pinili ng Diyos ang 1st century AD sa Galilea at Judea. Yan. So meron daw pong 4 na kadahilanan kung bakit ito yung pinili ng Diyos. Pero bago po yun, ano po ba ang meron sa Judea? Ano po ang meron sa Judea? Yan. Yan. Di po ba sa Bethlehem sa Judea ipinanganak ang ating Panginoong Jesus? At ano naman po ang meron sa Galilea? Yan. Dito po lumaki ang ating Panginoon at nag-spend ng kanyang earthly life and ministry. Natatandaan niyo po ba yung siya ay naging, tama po Pastor, yung sa Galilea yung ginawa niyang alak ang tubig. What was it? Sa Cana, Galilea, ano po? Tsaka yung paglakad niya po sa tubig, di pa po? Yon. Binigyan ko lang po kayo ng kaunting trivia. Yan. Sabi po dito, when Jesus was born, everything was right for the coming Messiah. Nang ipinanganak si Jesus, lahat ay nakasaayos na. So bakit nga po, ito yung pinili ng Diyos, ang 1st century AD, upang isugo ang Mesias. So una po, the time was right religiously. Naaaninaw niyo po ba? Pasensya na po kayo, English po lahat ang ating pag-aaralan. Ako po ay dinugo din ng ano dyan. Yan, sa pag-aaral. Sabi po diyan, that, hindi ko po kasi masyadong maaninaw doon, that it functioned as a school, a judicial court, and a worship center, a model upon which the early Christian congregations are patterned. In Israel, there was also a fervent expectation of Messiah's coming. Kung inyo pong naalala, sa panahon po ng pagkabihag ng Babylonia sa Israel, at sa muli po nilang pagbabalik sa kanilang sariling lupain, ito po ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanila. Yung pong once and for all, hindi po nila hinayaan na madungisan ng pagsamba, na sila ay madungisan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At during din po sa kanilang pagkakatapon, yung kanila pong pagsamba ay sinasagwa po nila sa mga sinagoga. Ito na rin po yung nagsilbing schools and courts po nila. So ang kanila pong pagkabihag, pagkatapon at pagbabalik sa kanilang sariling lupain ay katuparan ng mga hula sa lumang tipan. At yung pong mga tampok na pangyayari pong yon ay naging madali upang maipahayag ang pagdating ng Mesya sa mga taga-Israel. Sabi po dito, there was a remnant of Jewish men and women who anticipated the time was at hand, look for redemption of Jerusalem. Ang mga Hudyo po at that time, sila po ay umaasa o naghihintay sa pagdating ng Mesyas. Hindi ko lang po alam kung until now ay ganun pa din po sila. Naghihintay pa rin. Yun po. Until now po, naghihintay pa rin sila sa pagdating ng Mesias. So the time was right religiously. Ito po ay isang factor na isinaayos ng Diyos upang isugo ang kanyang anak. Then pangalawa po, the time was right culturally. There was now a common language. Koine, yun po ay may ganun ang letter E. Di na lang po nalagyan. Koine Greek, spoken throughout the known world. And a common Greek culture was widespread. Ano daw po ba yung koine? Yan. Ito daw po yung simply the Greek word for common. Ibig sabihin, pangkaraniwan. Sabi po dito, ang Greek civilization po, nagbigay po sila ng language na kumalat sa kaubuan ng kilalang mundo bilang main language ng mga tao. So, halimbawa po, tulad po ng English, di pa po? Ang English, ano siya? Para siyang common language ng buong mundo. Kasi po, sa language na ito, madaling magkaunawaan ang iba't ibang grupo ng mga tao. Kasi hindi naman po din natin naintindihan yung kanilang mga wika. So, sa English po, dito po tayo pwedeng magkaunawaan. So tulad po ng English,
ang Koine Greek din po ay naging common noong panahon pong yon. At si Alexander the Great po, puspusan niyang pinangalat ang Greek culture and language. So dahil po yung Koine Greek ay madaling maunawaan, ito po yung ginamit ng mga early Christians sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Ito din po ang pinili ng Diyos na language dahil nais niya na madaling maihatid sa bawat isa ang kanyang salita. Yung pong Koine Greek. So lahat sa bawat factors po na ating pinapag-aralan, kung inyo pong mapapansin, lahat po ay isinasaayos ng ating Diyos. Then pangatlo po, the time was right commercially. The Roman system roads connected to empire, making it easy for the gospel to spread from city to city and from country to country. Nung pong ito'y pinapag-aralan ko, di ko po din talaga ito na-encounter. First time ko pong na-encounter ang bagay na ito. Sabi ko nga po, akala ko nakatakda lang na ipadala ng Diyos ang ating Panginoong Hesus. Yung po pala ay may mga pangyayari pa po siyang inihanda. Bukod po dun sa alam natin na iyon na yung panahon ng pagsilang ng ating Panginoon. So ito pong pinapag-aralan natin, ito po ay isinaayos ng ating Diyos sa pagpapadala po, sa pagsugo po sa kanyang anak. Sabi po diyan, ang Roman system roads po, ito po ay nagko-connect sa mga cities and major towns. And dahil po doon, ito po ay naging malaking tulong upang ang mga Kristiyano nung una na nagbabahagi ng salita ng Diyos ay naging malaking tulong ito upang maging madali ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. And lastly po, the time was right politically. The time was right politically. Pang-apat, yan po. The time was right politically. Sabi po dito, Rome had instituted a common system of the law that resulted in the Pax Romana, the Roman peace. And first the empire, there was little armed conflict. The roads were safer from banditry. This made travel from one country to another much easier. So ito pong pinapag-aralan natin ay nasa first century. Hindi ko din po ito hindi pa naman po tayo buhay ng first century. Kaya po, hinihiling po natin sa ating Diyos na maunawaan po natin itong ating pinapag-aralan. So ang Roma po, nagtatagpo sila ng isang batas na nagresulta po sa kapayapaang Romano. Yung po yung tinatawag nila na Pax Romana. Ito po ay ipinatupad sa buong imperyo at nagdulot po ito ng katatagan ng ekonomiya at politika. So ang mga apostol po noong una, ang mga early teachers and preachers, sila po ay nakakapag-travel ng malaya at ligtas sa kabuuan ng imperyo upang magbahagi ng salita ng Diyos dahil sa umiiral pong batas. Dahil po sa batas na ito na umiiral ay ang kapayapaan. So yung apat pong factors na yon, the time was right religiously, culturally, commercially, and politically, ay saktong naihanda po sa pagdating ng Mesyas. Kaya nga po, bagamat nakita po natin, ayon sa kasaysayan kung paano nakaranas ng paghihirap si Jose at Maria bago ipanganak si Jesus, ay naganap po ng lahat ng ito dahil sa pasyon ng ating Diyos na maisaayos maging ang mga pangyayari. Kung ating pong iisipin, ang galing talaga ni Lord. Ang galing niya kasi yung lahat ng plano niya ay naging perfect. Nung pinapag-aralan ko po ito, sabi ko po, grabe ang hiwaga ng salita ng Diyos. Napakahiwaga at kung kung lagi po tayong mag-aaral ng Word of God,
ay talagang pong marami pa tayong bagay na matututunan. So sa ating pong application, sa madalas na pagkakataon, we're so impatient. Tama po ba? Kumbaga ay madalas tayo naiinip. Pag gusto natin, dapat ngayon na. But look at God. Hindi siya nagmadali sa kanyang plano, kaya naman napaka-perfect ng kinalabasan nito. Sabi po sa 2 Pedro 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Hindi po mabagal ang ating Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako. Naging matiyaga nga siya para hindi ka mapahamak at makahingi ng tawad. Dahil po sa biyaya, sa habag ng Diyos, ay hindi niya muna po pinapadala yung kanyang parusa. Bakit po? Dahil po ang ating Diyos, naghihintay po siya at nagbibigay ng pagkakataon sa marami pang tao na makapagsisi. Dahil ayaw niya po na ang bawat isa ay mapahamak. Ganun po yung passion ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Ang passion niya po, kaya pinadala niya ang kanyang anak ay upang tayo ay maligtas. At nawa po, yung passion na yon, maging passion din po natin sa ating kaibigan, sa ating mahal sa buhay, at sa mga kakilala nating tao na may mapaabot natin sa kanila yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Maranasan nila yung kaligtasan sa pamamagitan po ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos sa kanila. Kasi yun po yung naisin ng ating Diyos. Ayaw niyan ang bawat isa ay mapahamak. Kaya nga po, tayo, ang bawat isa sa ating, ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na ang kanyang salita ay ating mahibahagi sa iba. At pagkakataon sa marami na wala pang pagkakilala sa Diyos. Sa ating pong conclusion, mga kapatid, nakita natin kung gaano kahiwaga ang pag-ibig ng Diyos. Pinili niyang kalimutan ang kanyang sarili at ituring na walang-wala maligtas lamang tayo. Ngayong Kapaskuhan, kung sa madalas na pagkakataon ay nalimutan ang Diyos sa pagdiriwang na ito, tandaan, the Passion of Christmas, yung sobrang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin at sa iyo ay nagdulot ng napakalaking epek sa buhay nating lahat. So sa panahon po ng Kapaskuhan, ay wag pong ma-divert yung attention natin sa mga material na bagay, kundi po alalahanin po natin yung passion ng ating Diyos Ama kung bakit po tayo ay nagse-celebrate ng Pasko. Sa panahon na nahihirapan tayong maghintay, maaaring sa tagal ng pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin, matagal na kagalingan sa ating mga karamdaman o anumang bagay na hinihiling natin, be patient. In His time, He will make things beautiful. Tulad po ng pinag-aralan natin, inihanda ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa pagsilang po ng ating Panginoong Hesus. At ito po ay nangyari sa napaka-perfectong kaparaanan. The Passion of Christmas. Ang passion ng ating Diyos Ama na maihanda ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus bago pa man likhain ng mundo ay nagkaroon ng katuparan sa takdang oras. Dahil sa matinding pagnanais at pag-ibig na tayo ay maligtas, sinugo niya ang kanyang anak at kaya tayo ay nagse-celebrate ng Pasko ay dahil dito sinilang ang ating tagapagligtas. So muli po, magandang gabi at tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, binabalik namin sa iyo, Lord God, yung papuri, yung pasalamat. Salamat, Lord God, sa panguna mo sa amin sa gibing ito, O God. Nawa nga po, Panginoon, ngayong Kapaskuhan, patuloy naming maalala yung passion na ginawa mo upang ang bawat isa
yung passion na ginawa mo, yung matinding pag-ibig mo sa amin, kaya isinugo mo yung iyong anak upang kami ay hindi mapahama, kundi kami ay maligtas, Panginoon. At nawa, Lord God, ang passion na ito ay maibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng tao, Panginoon, na hindi pa naaabot ng iyong salita. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na maglagay sa puso ng bawat isa ng burden, ng compassion, Panginoon, na ang iyong salita ay aming maihatid sa maraming tao, Panginoon. Sa iyo, O God, ang papuri, ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Sige po mga kapatid, panalangin po natin ang mga handog na nasa ating harapan. Panginoon, maraming salamat po sa isang mabiyayang mensahe na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Na tunay nga, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, ay inihahanda mo, O God, and you will make everything beautiful para po sa amin. Kagaya rin po ng aming mga paghahandog, Panginoon, maraming salamat, O God, sa puso ng bawat isa na patuloy na nagbabalik, Panginoon, ng mga pagpapala. Kasi, Panginoon, naniniwala kami ang lahat ng ito ay hindi sa amin, Panginoon. Dahil itong lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkatiwala mo sa amin. At nawa po, maging mabuti po kaming katiwala sa lahat ng material na ibinibigay mo sa amin at magamit din ito, Panginoon, para po sa ikalalago ng aming espiritual na buhay, ganun din po ng aming iglesia, Panginoon. Lord God, ikaw po ang binibigyan namin ng papuri at mabigyan ka namin ng kadakilaan sa lahat ng parte ng aming buhay. Maraming salamat po, O God, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas sa papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mic test. 1, 2. 1, 2, 3. Sound check. Check, check, check. Baba. Sound check. Ah, galing. Sound. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi Yan. din. Kami po ay Kami po ay sasayaw. Kami po ay naggawa ng aming pong sariling awitin na madalas namin ginagawa pag may special number. So, ang title po ng aming kanta ay pinamagatang Sambang Gabi. Sambang Gabi. Yan. Ano nga ba? Ha? Nalimutan ko. Game. O ang lamig ng gabi, haplos ng hangin, alaala muli ng sambang gabi. Ang pagdaloy hindi dahil sa palamuti o mga tinda sa tabi-tabi. Imulat ang mata, may sinilang, siya ang dahilan. Siyang naglinis ng iyong kasalanan. Ika'y niligtas sa kamatayan. Siya'y si Kristo, siya ang dahilan. Ito na naman, ba't ganito? Di patas ang mundo, tan ay gumugulo. Ito na naman, ba't ganito? Di patas ang mundo o mga tanong sa isipan sa akin ay gumugulo. Kailan pa ba matatapos? Sunod-sunod na to, hindi ko na kaya. Nandyan si Kristo, imulat ang mata. May sinilang, siya ang dahilan. Siyang naglinis ng iyong kasalanan. Ika'y niligtas sa kamatayan. Siya si Kristo, siya ang dahilan. Oh, siya ang dahilan. Siyang naglinis ng iyong kasalanan. Ika'y niligtas Sa kamatayan, siya si Kristo, siya ang dahilan. Kailan pa ba matatapos ito? sunod-sunod na to. Hindi ko na kaya, teka lang kapatid. Nandyan si Kristo. Nandyan si Kristo. Nandyan si Kristo. Hayaan mong sandaling ipikit ang iyong mga mata. At sa bawat salita ay iyong mga tenga ang bahala. Huwag alalahanin na ngayon ang mga problema. Magpahinga ka. Sa maikling minuto na ito, alam kong mayroon kang dinadala, magpahinga ka. Sa iyong pagkakaupoy, napili mong dumalo, makinig sa salita ni Kristo, alam kong kailangan mo ito. Sa nararanasan mo na minsan ay dadating sa iyong isipan at sasagi na bakit ang gulo, hindi patas. But sa iyo'y dehado may plano. Ang Diyos,
Sa iyong buhay may kulay magtiwala at panghawakan. Nakasahod kanyang kamay, huwag kang matamlay. Si Kristo ang buhay. Sa panahong maraming tanong sa magulong mundong palagi kang binabaon, problema at bagabag. Lungkot at paghihirap, sakit at pighati. Kay Kristo kayo makapatawad. Hangad mo, magsisi kay Kristo, mahal ka niya, yan ang totoo, oo. Problema ay isuko, lungkot at sakit, maglaho, iiyak kay Kristo ang lahat. Pagkat ang yakap niya ay sapat. Damhin. Ang pag-ibig niyang tunay tanggapin. Sang Diyos na tagapagligtas alalahanin na siya ang tunay na diwa ng Pasko. At huwag kang mangamba kung dumating man sa punto na ayaw mo na. Sapagkat May sinilang, siya ang dahilan, siyang naglinis ng iyong kasalanan. ika'y niligtas sa kamatayan. Siya si Kristo, siya ang dahilan. May sinilang, siya ang dahilan, siyang naglinis ng iyong kasalanan. Siya'y naligtas sa kamatayan. Siya si Kristo, siya ang dahilan. May sinilang, siya ang dahilan, siyang naglinis sa kasalanan. Ika'y niligtas sa kamatayan. Siya si Kristo, Siya si Kristo, siya si Kristo. May sinilang, siya ang dahilan, siyang naglinis sa kamatayan. Ika'y niligtas sa kamatayan. Siya si Kristo, 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 Siya si Kristo. Kay lamig ng gabi, haplos ng hangin, Alaala muli ng sambang gabi. Sa Diyos po ang papuri. To God be the glory po. Tapos na po. Thank you mga kapatid. Okay. Yung kanila pong mga pag-compose na ginagawa ay napakamahalaga bilang mga mananampalataya na sa pamamagitan po ng pag-compose ay kanila pong ipinapahayag kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At isa nga po sa kanila pong nalikha sa gabi pong ito, dahil po sa sambang gabi ay nabuo sa kanilang isipan ang mga lyrics na atin hong nakita at napakinggan at nilapatan ng tono upang ating mapakinggan ang kagandahan ng nilalaman ng mensahe ng kanila pong pagsayaw, ng kanilang pagkanta. Kala ko yung sayaw ninyo yun eh. Okay. Doon sa lyrics ng kanta, atin hong makikita yung tema na atin hong pinag-aralan, The Passion of Christmas. Doon sa Passion of Christmas, ipinakita doon sa, hindi po ba ang definition ng passion na sinabi po kanina, ay hindi kayang i-govern. Hindi kayang gobyernuhan, ibig sabihin, walang pwedeng pumigil kung ano man yung gusto ng
kung ano man ang gustong gawin ng Diyos, hindi kayang i-govern ng kahit sino. Kaya sa John chapter 3 verse 16, hindi po ito ikalawang mensahe, kundi atin lamang pong ipinapahayag yung connection ng ating tema o topic ngayong gabi doon sa kanila pong binigay na special number. Siya yung ating tagapagligtas, naglinis ng ating kasalanan. Sabi ko nga kay Mami, Mami, pang ano yun eh? Pang linggo na outline ko yung kinanta nila. Kung okay lang, ay nagre-request po kami na sa Sunday ay ibigay na special number on Sunday. Pabok na lang at sasabayan po ng sayaw ng mag-asawa. Ganun eh. Pero yung kanta, ano po doon. Tapos, pati yung kababaihan ba? Sasama na rin. Interpretative dance sa mga kababaihan ba? Aba. Sige kayo. Okay, sige po. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin. Awitin po natin ang Doxologia. Glory to God, be the glory to God, be the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the things He has done. Pinupuri, dinadakila namin, O Diyos, ang iyo pong pangalan. Salamat po sa iyo pong pagsama sa ikalawang gabi ng aming pong pagsamba. Salamat, Panginoon, sa iyo pong mga ipinagkakaloob na mga mensahe na aming pong pag-alaala ng iyo pong kapanganakan. Tunay at karapat-dapat na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Father God, diniling po namin ang iyo pong pag-iingat sa mga kapatiran na pauwi sa kanila pong tahanan pagkatapos po, Panginoon, ng ikalawang bahagi ng aming pong pagsasama. Inaasahan po namin ang ibayo rin ng mga pagpapala ay ipagkaloob sa bawat isa sa amin ayon sa iyo pong kapahintulutan. Hiniling din namin, Panginoon, na nawa po ang iyong kasaganaan ay maranasan ng bawat isa sa amin sa pagtataas ng iyo pong lingkod, ng kamay ng iyo pong lingkod. Mga kapatid, sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, at ang pangipisan ng Santong Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain tayo ng Panginoon. Pwede na pong makaupo na sa side ba? Madam? Sa side po, tayo po ay merong ikalawang bahagi. Ma'am Iya? Okay. Habang, ano bang Ate Iya? Magbubunutan